si Amen. Okay. Okay. Mauna ka, Amen. 2 minuto para sa'yo. Nang pasimula pa lang sa John, in-overshadow niya yung Genesis na ang salita na tinutukoy ay si Kristo ay kasakasama na ng Diyos. Ang salitang Diyos, kung ano natin sa Greek, is plural. Elohim. Eloha pag singular, pag ginamit mo sa talata na tumutukoy sa isang persona lang. Ginagamit ang Diyos bilang Eloha. Elohim kapag tumutukoy sa salita na bumabatay sa creation. Creation. At pag tumutukoy naman sa co-creator, nagiging Eloha, which is the word tumutukoy kay Jesus Christ na sa simula pa lang kasama na ng Ama sa paglikha. At sa mga sumunod na talata, and the word become flesh, at naging tao na nga ang salita, which is ang salita ay Diyos, at ang salita ay galing sa Diyos. Ngayon, patunay lang na si Kristo ay Diyos. At ng pagbaba niya, upang maligtas nga yung sangkatauhan, nagpakumbaba siya sa Ama upang abutin ang sangkatauhan dahil ang tao ang kasiyahan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay binigay sa sangkatauhan, which is ang pag-ibig nga ng Ama is ang kanyang anak, ang bugtong na anak, sabi sa John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, sanlibutan, kaya ibinigay niya kaysa isang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Sapagkat nung nagkasala nga ang tao, hindi na tayo nakaabot sa holiness ng langit. Kaya upang maibalik tayo sa dating original na paglikha sa atin ng Diyos, sinakripisyo ang anak upang iligtas tayo, which is si Jesus Christ. Okay, time na. Amen. So, Kajan, unang tanong. Kajan. Premise muna. Premise muna. Okay lang, premise. Okay Alam lang, mo, premise. Amen. Sige, unang. Premise. Alam mo, Amen, naguluhan ako sa iyo kasi pinagrambo-rambol mo tapos wala ka namang binanggit na talata. Kaya hindi ko alam kung anong talata yung itatanong ko sa iyo. Rambulin mo Sige, rin. bali na. Di bale. Tatanungin na lang kita sa mga sinabi mo. Doon sa Genesis na kung saan nilikha ng Diyos ang sanlibutan, naroon ba si Kristo? Kasama niya ba? Binanggit ba si Kristo? Amen, amen. Basahin natin yung sa Genesis 1:1. God created. Nandun ba si Kristo? Sige, basahin mo nga yung Eloha Genesis yan, 1:1. Eloha. Big sabihin, singular. Eloha. Tumutukoy sa Ama. Singular. Ayun, singular. okay. So sa makatwid, Pangalawang ang tanong. naglikha ng sanlibutan. Wait lang, di ka naman pangalawa. nagtatanong ka na ba? Unang tanong na yon. Ito na yung pangalawang tanong. Ginamit mo rin yung Juan 1:1 eh. Kasi sabi mo kasama na ng Diyos. So, nandun yun eh. Ang sabi doon, nang pasimula, naroon na ang salita. Amen. Malinaw Ang naman. tanong ko sa iyo, yung Diyos mo ba'y may pasimula? Amen, meron. Galing siya sa Ama. Pero yung Amen, Ama may walang pasimula. pasimula. Okay. Nasusulat. Galing siya sa Ama. Tapusin mo na yung sagot. Tapusin yung sagot. Ato, galing siya sa Kajan, Ama, tapusin mo yung sagot. kapatid. Maraming verses na nagsasabi na ang anak ay galing sa Ama, ang salita ay galing sa Diyos. So, bagamat siya'y galing sa Ama, ang Diyos ay walang pasimula. Pero galing sila in one spirit, binukod upang magkaroon ng kapamahalaan sa tao si Kristo. Binukod sa Ama upang ibigay ang kapangyarihan upang pamahalaan ang nilikha ng Ama. Sapagkat kung wala ang Kristo, wala ang anak, hindi sana tayo nalikha. O wala sana tayo, di sana tayo nag-exist. Sapagkat anong papamahalaan ng anak? Anong silbi ng paglikha ng Ama kung walang mamamahala? Di baga binigay niya sa anak ang kapamahalaan, ngunit hindi mas dakila ang Ama ay ang anak sa Ama sapagkat siya ang naglikha. Ngunit dinakila siya ng Ama sapagkat binigay sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng nilikha. Ayun, malinaw naman. Okay, pangatlong tanong, Kajan.
Sabi mo, ang Diyos walang pinagmulan. Pero si Kristo nagmula sa Diyos. Yes, sabi naman malinaw. Alin sa Wag mo na interrupt, amen. Di ba tatapos yung tanong? Patapos yung tanong muna ka dyan. Yung pangatlo mo. Okay. Alin ang tama sa mga sinagot mo? Parehas tama kapatid, sapagkat kung hindi nanggaling sa Ama si Kristo, hindi sana magkakaroon ng relasyon silang tatawagin na Ama. Hindi niya sana matatawag na Ama ang kataas-taasan kung hindi siya nanggaling doon. Dapat ang tawag niya kung wala siyang pinagmulan at siya'y Diyos din. Kapatid, kaibigan. Kasi wala silang relasyon na as a family. Ngunit as a family, tinawag niyang Ama. Sapagkat mas dakila nga ang Ama sapagkat ito'y nauna bago siya. Gets mo ba? Pero galing siya sa Ama. Ang kaisipan Okay, next ng question Ama nata. ay kaisipan niya rin. Ilan Oh, next tanong question, na, pang-apat. Pedro? Pang-apat. Pang-apat. Okay. Pag sinabi mo bang Diyos is makapangyarihan sa lahat at walang madakila-dakila, walang ganon. Agree ka ba doon? Nasusulat, mas dakila ang Ama. Ngunit ang kapangyarihan ni Kristo. Objection muna. Ano yung objection mo? Ang tanong ko, kapag ba sinabing Diyos makapangyarihan sa lahat at walang dakila, walang yung mas dakila, walang ganon, agree ba siya doon o hindi Ayun. siya agree? Agree ka daw ba doon, amen? Both ang sagot ko kasi may paliwanag doon. Kung tatanggapin niya. Agree ka o hindi Tatanggapin ka niya ba agree? ang paliwanag ko? Kung sakali akong sumagot ng Agree ka muna categorical. o hindi Agree ka ba daw o agree ka daw ba o hindi? Agree with explanation. Pero kung walang Yun nga, explanation, mag-explain di ako ka. May agree. explanation ka nga. Agree with May explanation yun. Sige, explain na. Sige, agree ka. ko. Explain. Malinaw Siyempre naman na explain mo. binabanggit na mas dakila ang Ama kaysa sa anak sapagkat siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Ngunit, Objection muna, moderator. Objection muna. Ano objection mo? Sumagot siya na categorical. Umagri siya. Umagri. Oo nga. Ang sabi niya kasi, agree siya na pag sinabing Diyos makapangyarihan sa lahat at walang dakila-dakila. Eh bakit sinasabi niya Sabi na ko, mas dakila Teka lang, huwag kayo mag-usap. si Diyos ang Explanation Sige, ako, Diyos mag-usap. mga Sige, kagad. mag-usap. Huwag kayo mag-usap. Sige. Sige ka dyan. Ano yan? Sabi niya kasi si Kristo ay Diyos. So, umagri siya na kapag sinabing Diyos, walang makapangyarihan at walang dakilang-dakila. O ba't ngayon sinasabi niya na dakila ang Ama sa Kanya? Ang Diyos si Sige. Kristo. Ganito, at least sumagot siya ng categorical. Kung ano man ang isagot ni Amen, tanggapin mo't hindi, okay lang yon. Kasi di naman taga kayo magkakaintindihan kahit ano gawin natin eh. Sige Amen, tuloy mo yung sagot mo. Okay. Sa akin, ang explanation ko doon, agree kung kapamahalaan sa lahat ng nilikha ng Ama. Hindi agree kung sapagkat mas dakila talaga ang Ama sapagkat nanggaling doon si Kristo. Siya na mismo nagsabi na walang mas dakila kaysa sa Ama. Kaya, mas dakila ang Ama. Both yung sagot ko doon. Agree and disagree. Okay. Okay, last question na, Kuya. Okay, last question ka dyan. Yo. Okay, last question. So, yung Diyos, yung meron kang Diyos na may mas dakila pa sa Kanya. Yes or no? Yes. Nasusulat. Okay na. Okay. Okay, yes daw. Nasulat. So kaya dyan, 2 minuto. Yes na daw. Para sa'yo. Sige. Go. Okay. Okay, mga magandang umaga, no? Ang sabi ni Amen, may Diyos daw na mas may dakila, meron pa daw Diyos na mas madakila pa sa Diyos na kinikilala niya. Di ba't napakagulo ng aral na o pananampalatayang ganyan? Sapagkat meron siyang kinikilalang Diyos, meron din siyang kinikilalang Diyos na isa na mas makdakila pa dun kay Kristo. Di ba't napakagulo? Ang sabi sa Biblia, ang Ama ang makapangyarihang Diyos. Kaya nga hindi Diyos si Kristo eh.
Kasi ang Ama ang makapangyarihan sa lahat, hindi si Kristo. Si Kristo, may kapangyarihan siya mula sa Diyos. Hindi niya nature yung kapangyarihan yon. Yung kapangyarihan ni Kristo may pinagmulan. Dito tayo sa sa Juan 17:1-3. Sabi doon, Ama, dumating oras, luwalatiin mo ang iyong anak upang luwalatiin ka ng anak. Ikaw at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ito, amen. Sinabi na to ni Kristo na dapat mong kilalanin na tunay na Diyos ang Ama. Kasi yun ang ikapagtatamo mo ng buhay na walang hanggan. Kaso ayaw mo, amen eh. Mas pinaniniwalaan mo yung imbentong aral na si Kristo ang Diyos at ang Ama din ay Diyos. Dalawa ang Diyos niyan, amen. Tatlo pa nga, kasama pang Espiritu eh. Pero hindi naman ganun yung itinuro ni Kristo eh. Batay sa Juan 17:1-3, ang ipinakilala niya ang Ama. Okay, salamat. Okay, time na. So, amen. 5 tanong kay Kajan. Unang tanong. Amen. Paki-open ang mic. Okay, nasusulat na nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, kung wala si Kristo at tao lang siya, malilikha ba ng Ama ang lahat ng bagay? Kajan, yes or no? Okay, hindi. Kasi kaya nga nilikha ng Diyos ang sanlibutan dahil kay Kristo. Oo. Next question. Okay, pangalawang tanong. Okay. Nang pasimula, nilikha ang lahat ng bagay na maayos, walang dungis, at nilikha ito sa pamamagitan ni Kristo. Kumbaga, magkasala man or hindi, ang tao, nakadesign na si Kristo upang pamahalaan ang sangkatauhan at ang lahat ng nilikha. Kung magkagayon, kung siya nga ay tao, Kajan, sa tingin mo, kung hindi nagkasala ang tao, magiging tagapagligtas pa ba si Kristo bilang tao? Kung hindi nagkasala ang tao, magiging tagapagligtas ba si Kristo? Dali lang, ate. Tawa tuloy ako kay ate. Ano, sagot, yes or no? Hindi, last na to, ate Aya. Last na to kasi bano na Sige, ako. sagot. Yes or no? Mo, Wait lang, ba't Natawa nagtatanong tuloy ka? Okay, paulit ang tanong. Categorical. Amen. Yes or no, yes or no, Teka lang. categorical. Teka lang. Amen. Paulit-ulitin mo yung tanong para maintindihan ni Kajan ng klaro. Ulitin ko yung tanong. Nung pasimula, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ng perpekto, walang dungis, bago pa pumasok ang kasalanan. At nilikha niya iyon na ang mamamahala ang kanyang anak na si Jesucristo. Kung hindi nagkasala ang sangkatauhan o ang sanlibutan ay hindi nadungisan ng kasalanan, sa tingin mo, magiging tagapagligtas ba ang Kristo bilang tao? Yes or no? Hindi kasi anong ililigtas ni Kristo kung wala yung yung nilikha ng Diyos. Kaya nga nilikha ng Diyos yung tao. Alam mo ganito, amen. Alam mo nung pasimula, nung likhain ng Diyos ang unang tao, si Eva at si Adan. Wala naman talagang nasa kaharian sila eh. Ang problema, dinaya sila ng dyablo, pumasok ang dyablo sila. Kaya nga nagkaroon ng kasalanan ng tao eh. Subalit, nung nagkaroon na ng kasalanan ng tao, narito si Kristo. Si Kristo yung maglalapit sa tao, sa Diyos. Kaya nga ginawang tagapagligtas si Kristo upang iligtas yung mailalapit niya sa Diyos. Next question. Nasusulat kapatid, Pangatlong tanong. nasusulat kapatid na bago pa pumasok ang kasalanan, nandoon na ang salita, nandoon na ang Kristo, Handali lang. nandoon Hindi mo na, ba nandoon ang tatanungin anak, sa nilatag Wag, ko? Wait lang, Kajan, patapusin mo yung wag tanong muna ko. interrupt Kajan. Ayaw mo nagtatanong. Wag mo lang interrupt. nandoon na ang anak, nasusulat sa Biblia, na bago pa pumasok ang kasalanan, ibinigay ng kapamahalaan sa kanya, ngunit nung pumasok ang kasalanan,
siya ay nagkatawang tao. Kung hindi pumasok nga yung kasalanan na ibinigay na ang kapamahalaan sa kanya, siya ba ay tao nun? Siya ba ay tao nun na mamamahala? O siya ay anak ng Diyos? Sagot ka dyan. Ang gulo ng tanong mo, pakilinaw naman. Ito yung logic ka Maayos. dyan. Nung pasimula, ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapamahalaan ng Ama matapos ang creation ng Ama. Hindi pa nagkakasala or di pa nadudungisan yung creation ng Ama, nandoon na siya upang mamahala. Ngayon, kung hindi pumasok ang May banggitin kang kasalanan, talata, amen. Para kung hindi tayo pumasok ang puro away. kasalanan, bababa ba siya bilang tao, yes or no? Gatin mo yung talata mo, amen. Hindi yung puro laway tayo. Di ba't nasusulat naman na ginawa ng walang dungis ang lahat ng bagay ng yun. Diyos? Anong talata ngayon? Sumagot ka lang, logic nga eh, logic. Yes So or no ka logic. dyan. Yes or no ka Biblia. dyan, sumagot ka lang, yes or no. Sagutin mo lang yung tanong ni Amen. O sige, ulitin mo nga, ulitin mo. Oh. Nang Pag hindi mo pasimula, na-gets, nilikha magpas ka ng na Diyos lang. ang lahat ng bagay ng walang dungis, perfecto, sabi niya pa nga, nung nilikha ang tao, ay very good. Umbaga, binigyan niya ng mas mataas na complementary sa ibang nilikha niya. At sabi niya pa, nilikha ang lahat ng bagay para pamahalaan ng anak or si Kristo na tinutukoy sa kung hindi pumasok yung kasalanan, kapatid kong kadan, baba si Kristo bilang tao, yes or no? Ang tanong niya ka dyan, Pambihira kung hindi naman. pumasok ang kasalanan, kung hindi pumasok ang kasalanan, bababa ba si Kristo? Yun ang tanong niya eh. O wala namang binanggit. Debate is plenty ka dyan. Kaya nga hindi ko maintindihan yung Kasi yung kasalanan, di ba, nagmula Oo, kay Eva at Adan. Tama ba? Amen? Oo, Kay Eva nagmula at Adan, di ba? kay Satan Oh. or si Lucifer. Pero bago pa man magkaroon ng dungis, ibinigay ng kapamahalaan sa anak. Oo. Naguguluhan din ako eh. Binigay na. Ang Sabi gulo pa kasi lang ng sa construct ni Amen. Medyo loaded question. Loaded question. Boy, host, kailan matatapos yan? Kami naman ni Kajan. Last na to. Hindi, May pang-apat last na to, na tanong tatlo yan pa na lang to, na kuya, to. di ba? sagot Ano na man lang, Kajan. Amen. I-summarize mo na Kasi lang kahit yung anong sagot tanong doon mo. ni Kajan, lalabas na Diyos si Kristo. Amen, i-summarize mo na lang yung mas madaling maintindihan. O ganun, Sige, para sige. hindi magulo ba? Sige. Loaded question eh. Bibisikan ko lang si Kajan. Okay. Nung ang salita, sinasabi sa Jan, nung ang salita ay Diyos at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay naging flesh, ang salita na tinutukoy ba doon ay ang Ama o si Kristo? Kajan. Ayan, yung salita daw ba ay yung Ama o si Kristo? Hindi na masasagot Yung yan. baka gusto si Kuya Balsi ang sumagot. Wag yung i-interrupt. Sige, wag yung interrupt ko yan. sumagot. Patapos naman natin, patapos na. Sige ka dyan. Ano pala, limang tanong, dapat tatlo lang. Sige ka dyan. Bes. Tata, Gupit. tanong mo, kung yung salita ba na nagkatawang tao, yun ba yung ama o yun yung anak, di ba? Hindi. Yung salita na tinutukoy sa Juan, si Kristo ba yun or ang Ama? Yes or no? Si Categorical. Kristo yun na wala pang being. Wala pa, hindi pa existido. Hindi pa siya Kasi human being, nagkaroon, tama? Hindi pa siya human being. Dali lang, hindi pa ako tapos sumagot. Hintayin mo natin magpaliwanag. Hindi, wala pang existidong Kristo. Nahuhuli ng Kajan. Ang tanong kasi ka dyan, Sapagkat Kajan, yung daw ba salita, yung bang Ama o si Kristo? si Kristo yon na wala Okay, paliwanag siya mo. si Kristo na hindi pa wala pang likas na o hindi pa existido. Oo, salita pa nga lang siya, panukala pa lang, nasa kaisipan pa lang siya ng Diyos. Salita pa nga lang eh.
Kasi nagkaroon lang ng Kristo o nag-exist lang ang Kristo nung siya'y ipinagdalang tao ni Maria. Okay ka dyan. Kaya Next nga na tanong pagdating ko. doon Next sa na tanong ko. 14, dali Amen. lang. Hindi Kaya pa nga tapos sumagot. Tatagal tayo pag hindi nyo pinatapos yung sagot. Kaya nga pagdating dun sa 14, ang banggit dun at naging laman ang salita. Kasi nga, yung sinalita o yung panukalan ng Diyos na magkakaroon ng Kristo, nagkaroon ng katuparan yon sa pamamagitan nung ipinagdalang tao siya ni Maria. Next question. Okay, next Okay, question. pangapat. Nilikha ba ang sanlibutan ayon sa kaisipan o sa salita? Salita ng Diyos sa, Amen. sa Genesis 1:1. So, kung tinutukoy na ang salita ay si Kristo, so nandoon na siya sa paglikha. 5 tanong. Kapatid. Panglimang tanong. Panglima na ba yun? Kaisipan pa nga lang, amen. Ginamit nga ang salita, kapatid, Dali sa lang, paglikha. wait lang. Panglimang tanong na wait lang. ka dyan. Wait lang, magtanong muna ng panglima. Oo. Last question. Okay. Last Sige. question. Kung sa kaisipan pa lang si Kristo that time, bakit sinasabi na ang salita ay ang salita ay sumasa Diyos or kasakasama na ng Diyos? Meron bang kasakasama na nasa isip lang? Okay, sagot. Ito, makinig ka mabuti sa explanation ko. Ganito. Bibigyan kita ng magandang example. Ako'y magkakaroon ng anak. Sino ba yung nagsalita? Di ba si Kadjan? Ano yung nilalaman ng salita ni Kadjan? Magkakaroon ng anak. Yung sinabi ko bang magkakaroon ng anak, nariyan na ba, yari na ba yung sinasabi ko? Wala pa hindi pa nag-i-exist. Bakit? Paano kaala ko pa lang yun? Nasa kaisipan ko lang na magkakaroon pa ako ng anak pero hindi pa existido. Nasa kaisipan ko pa lang, sinasalita ko pa lang yun, amen. Kaya nga ang banggit dyan sa ikalawa, kasama ng Diyos ang salita. Siyempre, ako yung nagsalita, kasama ko yung salita ko. Di ba? O ikaw, pag nagsalita ka, di ba't kasama mo yung salita mo? O pangatlo, Sagutin ko ba yung tanong mo? At ang salita, dali lang, at ang salita ay Diyos. Siyempre, yung salita ko, ako rin yun eh. Ako rin yung salita ko. Kaya nga sinagot ko sa'yo, yung tanong mo kanina sa 1:1, si Kristo yun na wala pang existido. Kasi siya ay panukala pa lang, sinalita pa lang siya ng Diyos, nasa kaisipan pa siya. Nagkaroon lang ng Kristo sa huling panahon nung siya ay pinagdalang tao ni Maria. Thank you. Okay, tapos na. So, 2 minuto, amen. Para bigyan natin 2 minuto sa amen. Okay na. Kami naman. Okay na. Ako, di Sino pa ako naman? tapos. May 2 minuto sana sa amen para magkonklusyon. 2 minuto amen. 2 minuto lang. Pagbigyan natin 2 minuto muna. Paraanin nyo conclusion. naman yung iba. Wait lang, ba't natatakot tong Ay, mga ba't susunod ka pa sa akin? Ako may platform. Ayaw mo muna, tatapusin lang natin. Correct, Nga gusto kong correct. mangyari eh. Huwag yung painitin ang ulo ng host, pambira. Tus Mariosep, Tayo. 2 minuto, ayaw niyo pa pagbigyan? Bigyan mo 2 minuto sa amin para mag-conclusion sa mama si Kadjan. Okay. Tapos kayo na. Sus Mariosep naman. Sabi ni Kadjan, nasa kaisipan lang daw si Kristo nung pasimula. Ngunit, paano niya sasabihin na nasa kaisipan, nilikha nga ng Diyos ang lahat ng bagay ng perpekto bago pa madungisan, ibinigay sa kanyang kapamahalaan. Kung gayon, kundi nag-exist yung kasalanan, si Kristo na ang mamamahala sa perpektong inanyuan ng Diyos. Ngayon, sinasabi ni Kadjan na nasa kaisipan daw si Kristo at yung pagkakatawang tao niya, paano pala kung hindi pumasok yung kasalanan? Ibig sabihin, habang buhay na nasa kaisipan na lang si Kristo kasi di nag-exist yung kasalanan at hindi siya, wala nang magkakatawang tao para magligtas. Ganun ba yung Kadjan? Malinaw naman sa talata nung hinilika ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus or ang salita or ang berbo. Ngayon, kung sasabihin mo nakaisipan lang yung ganung bagay, pinapasinungilingan mo na ang Bible at nagagawa ka ng sariling interpretasyon sapagkat hindi sumasakto
Dahil kung hindi nag-exist ang mga kasalanan, hindi sana lilitaw ang Kristo, hindi sana lilitaw na ang Diyos ay magkakatawan tao pang abutin ng tao. Ngayon, kahit na di pumasok yung kasalanan, nandun pa rin ang salita upang mamahala, which is si Jesus Christ, sapagkat ibinigay ng Ama ang kapamahalaan sa Kanya sa lahat ng bagay na nilikha. Kung wala siya, di sana tayo nalikha, kadyan. Kumbaga, ang Ama ang karpintero, gumawa siya ng bahay upang mamahala ang kanyang anak. Papamahalaan niya yung bahay na yon. Ganon ang mabibigay kong logic sa'yo, kadyan. Ngayon, dumating man yung anay upang sirain yung bahay, nandoon na ang anak na nakatira upang mamahala sa bahay, kadyan. Okay, time na. Amen. Oh, last 2 minutes ka dyan. Conclusion. Last. Kajan, running time. Open mic. So, kung wala sa... Ayan, sige. Yung nasa kaisipan mo kasi, amen, na sinabi mo na, paano kung hindi pumasok ang kasalanan? Wala naman sa Biblia yun eh. Ang nakasulat sa Biblia, amen, dinaya ng diablo si Wait Eva. lang, anong magtatanong Kaya nga ka ba o pumasok ang magpapaliwanag? kasalanan. Kaya pahayag amin sa kape. Huwag niyo interrupt. Sige, Kajan, Ang tuloy. sabi ang nakasulat sa Bible, yung unang taong nagkasala si Eva at saka si Adan. Kaya yung sinasabi mo paano kung hindi pumasok, wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, nagkaroon ng kasalanan ang tao. Kaya malabo yung tinatanong mo. Kaya nga nagkaroon ng Kristo sapagkat ipamamagi natin. Siya yung maglalapit sa Diyos. Kasi naging kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. Kaya nga nagkaroon ng Kristo para ilapit tayo sa Diyos. Oo, para mahalin muli tayo ng Diyos. Oo. Kaya nga doon sa unang Timoteo 5:6, ipinamamagitan ni Kristo ang tao sa Diyos. Binanggit tong tao, hindi Diyos. Amen. Okay? Paniwalaan mo yung sinabi ni Kristo na ang Ama lamang ang tunay na Diyos. Yun ang paniwalaan mo. Thank you. Okay, magka-counter ako sa sinabi niya. Okay. Si ano naman? Tapos na kayo dalawa. Hindi, magka-counter lang ako sa sinabi niya. Ano lang yun? Conclusion lang yun. Conclusion. Hindi mag- Okay na, Mag-premise okay, din ako bro. kahit 1 minute. Okay lang. Di mo naman naipit. Kahit 1 minute lang, kahit 1 minute. Bigyan niyo ako. Tapos na oras nyo. Oras eh. Oh, 1 minute. Siyempre, di ako nakasagot eh. Tapos na kayo. Oh, si Roger Warren naman. Yung Ano? ano mo, Viewerista, bigyan mo ako 1 minute. Para anin ako kahit 1 Ang gulo minute. nyo naman. Para sa mga binigyan ko. Ay lang naman kayo ah. Nagkataon lang. Huli nagsalita. Si Kajan. Kaya nga eh. Sige. May lilinawin lang ako sa sinabi niya. So, Roger Warren. Sino gusto mong kausap? Ako next. Okay, dalawa na Roger Warren. Ayaw. Tapos ako kita, ayaw. Oh, ganun ulit sa dati. O, sige, anong tanong mo? Oh. Hindi, magpahayag muna si... Tanong ba agad? Okay. Magpahayag ka muna, Roger Warren, ng ano. Kaya mo na, magpahayag ka ng ano, kahit 2 minuto lang. Sige ito. Ayaw. 2 minuto. Sige. Palagay ako ng oras. Aya, magsalita ka ng 2 minuto lang, pahayag ka lang. Ako ba muna? Kasi ayaw mo na. Ah, Ayaw mo na para una, no? Para matanong ka ni Roger. Okay. Itutuloy ko yung topic na ipapahayag ko yung sinabi ni Amen kanina. Kasi sabi niya, bakit kung hindi daw magkakasala yung mga tao, di dapat hindi mag-exist si Kristo, di ba? Hindi magiging di ba, tao. Kasi walang magiging kasalanan, bakit daw gano'n? Kaya, ibig sabihin, hindi mo talaga alam yung istorya ng Biblia. Kasi si Kristo, di ba, sabi nga, nilalangan lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo, di ba? Kaya, ibig sabihin, plano talaga si Kristo. So, bakit siya lalalangin? Kasi nga, simula't simula pa lang, paglalang niya kay Kristo, alam na ng Diyos ang mangyayari in the future. Sa hinaharap, alam niya na magkakasala talaga ang tao.
Kasi di ba ganon, ang iniisip mo pa lang, hindi mo pa naiisip, alam na ng Diyos yan. Kaya yung mundo natin, yung mga tao sa mundo natin, sa hinaharap, bago pa dumating, alam na ng Diyos ang mangyayari lahat-lahat. Kaya nagkaroon na siya ng plano. Wait lang, ako debate kay Aya kasi ako yung inaano niya eh. Huwag niyo muna interrupt. Huwag niyo muna interrupt. Kaya sabi sa Biblia, di ba? Si Kristo ay nilalang sa si Kristo ay sa pamamagitan ng lahat nilalang ang lahat ng bagay, di ba? Ng Diyos. Kaya sinabi 'yon kasi nga alam na ng Diyos ang mangyari sa future na magkakasala talaga yung tao. Kaya nung pinanganak siya ni Maria, plano talaga yan, plano. Ibig sabihin, bakit ba siya nag-exist nung panahon lang ni Maria? Kasi nakaplano na lahat yan eh. Di ba, na magkakaroon ng magkakasala ang tao, tutubusin ni Kristo ang kasalanan ng tao, magkakaroon dagat-dagatang apoy, ganun yan kasi nakaplano na lahat yan. Kaya si Kristo hindi yan Diyos. Ang Diyos talaga yung lumalang kay Kristo at lumalang sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ni Kristo dahil plano nga si Kristo, 'di ba? Ganon ang laman ng Biblia, hindi mo naintindihan. Kaya si Kristo hindi Diyos kasi kaya hindi yan Diyos, ginawa siyang tagapagligtas, 'di ba? So binigyan rin siya ng kapangyarihan. Pinanganak ni Maria ang tao, pumanik sa langit tao, bababang tao, laging tao sinasabi, hindi sinabing pumanik si Kristo na Diyos na at nasa langit na Diyos na at bababang Diyos na, hindi ganon. Tao lagi sinasabi. Okay, time natin, Aya. O, sige, ROG Warrior. 5 tanong. 5 tanong. Ayon sa 1.26 ng Genesis, pagkatapos ligain ng Diyos ang lahat ng ito, sinabi niya, ngayon, lalangin natin ang tao. May kasama ba ang Diyos lumalang dito? Yes or no? Categorical. Sinabi niyang natin, di meron. Sagutin mo na, Aya, kung yes or no. May kasama daw ba? Yes, okay, paliwanag. Yun, tatanggapin mo na yung Wag mo na wag mo na interrupt, Aro. Ayaw mo magpaliwanag muna. Diyan nagkakagulo yes, eh. ang sagot ko, Legal sabi question. ko, Yes, ang sagot niya, paliwanag niya. nakalagay dyan, yes, di ba, lalangin natin. Pero hindi naman niya sinabing si Kristo yung kasama kanatin niya. Wala siyang sinabing si Kristo kanatin niya. Okay. So saan mo nakuha na si Kristo yung kanatin niya? Okay, next question. Okay, wag kang magtanong, Aya. Wag kang magtanong. Sige, next question. Second question, ROG. Ayun, tatanggapin mo ba na bulakbol yung aral ni Kadyan dahil sa sinasabi niyang ang ama lamang ang lumikha? Tatanggapin mo ba pag nabasa kong may talata na may roong kasamang lumikha ang Diyos? Tatanggapin mo ba na bulakbol yung si Kadyan? Di ba ikaw na nga Sagot nabasa kaya. na sabi mo likhain natin, di ba sabi mo natin? Ganda ng tanong, may kasama siya nung lumikha, pero siya lang ang lumikha, ang Diyos lang. Hindi pwedeng lumikha yung kanatin. Yan. Halimbawa, ganito. Ganun yun. Tinatanggap mo. Nabulaan niya. Patapusin mo na yung sagot. Patapusin mo na yung sagot. Magkakagulo na naman tayo. Gusto niyo ba na magulo? Get, Aya, sagot. Kasi ganito, ito sagot ko. Kasi may nakalagay sa Biblia na likhain natin ang lahat ng bagay, di ba? Pero hindi ibig sabihin no na yung kanatin natin kasama sila sa gumawa, hindi pwede. Kasi di ba sabi, may nakasulat kasi sa Bible na ang Diyos ang lahat ng gumawa ng lahat ng bagay. Doon ka mag-i-stick. Sa sinabi ng Diyos na ang lumikha ng lahat ng bagay, yung Diyos lang. Doon mag-i-stick kayo. Yung kanatin, hindi ibig sabihin no na sila rin ang gumawa ng lahat ng bagay kasi merong unang sinabi, Diyos ang creator, Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. So doon ka mag-i-stick kasi kung yung kanatin niya ay gumawa rin ng mga bagay-bagay, hindi lang yung isang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Diba? Dapat hindi na magsasabi ng ganon. Paano yan? Okay, next question, pangatlo. Next question. Sabi nyo kanina sa aklat ni Timoteo, may isang Diyos, di ba? Ang Ama at isang tagapamagitan ang Panginoong Hesus sa Diyos at sa mga tao. Si Pablo ang sulat nun, tama ba? Ngayon, idedebang ko ang tanong na to sa Roma 1:3-4. Ito ang sinasabi. Ito tanong ko sa iyo, Aya. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lipi ni David. 4. At sa kanyang likas na pagka-Diyos, ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos. Malinaw ba sa talata na siya ay Diyos dito sa talata na to? Yes or no categorical? Okay. No. Okay, paliwanag, no. Wait, sasagutin ko. Kasi pag sinabing si Kristo ay may pagka-Diyos, ibig sabihin ba nun Diyos na sa hindi? Hindi ganon. Kasi paano pong sabihin ko may pagka-unggoy ka? Unggoy ka ba? So hindi porket narinig mo sa Bible na si Kristo ay may pagka-Diyos, Diyos na, yun ang intindi mo. Kasi pwede rin katang sabihin na ikaw may pagka-unggoy ka ba? So hindi, kaya mali ang unawa mo sa Bible, yun lang. Okay, pang-apat.
Pangapat. Ayon sa Juan 1:13. Ito, biblical tong tanong ko sa kanya eh. 1:13. Ito yung tanong ko sa kanya. Sabi dito, sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon saan? Ayon sa kalooban ng Diyos. Dito ba sa talata na to? Si Kristo ba? Isinilang ba siya sa pamamagitan lamang ng tao o sa pamamagitan ng Diyos? Sagot, Aya, pamamagitan daw ba ng tao, pamamagitan ng Diyos? Lahat yan sagot ko. Kasi 'di ba, sinilang si Kristo sa pamamagitan ng tao kay Maria. Sinilang din siya sa pamamagitan ng Diyos dahil binabaan si Maria ng Espiritu Santo. So lahat yan sagot ko. Hindi isa lang sagot ko diyan. Okay, panglimang tanong. Ito, panlimang tanong. Last. Ito malupit na tanong ko. Pasok lahat ng iglesia, no? Tama ba na sinabi kong mali ang inyong pag-unawa dahil ang totoong Kristo pinagtayuan ng iglesia, hindi siya ang nagtayo? Tama ba yun o hindi? Ayon sa Mateo 18 hanggang 19. Sagot, Aya. Tinaw yung tanong, naguguluhan ako. Paulit. Yun. Tama ba na sinasabi kong mali ang pangunawa ng INC dahil ang totoong Kristo ay pinagtayuan ng iglesia, hindi ang nagtayo? Sa Mateo 16, 18 hanggang 20. Hanggang 19. Kasi ang nakalagay sa Biblia, sabi doon ni Kristo, 'di ba? Itatayo ko sa ibabaw ng bantong ito ang aking iglesia. So ngayon, kung ayaw mo tanggapin yung sinabi ni Kristo na 'yon, ano yung pagkaunawa mo doon? Kasi yun ang pagkaunawa ko doon. Pwede ba ulitin ko yung tanong? Basahin ko na lang yung talata para maunawaan niya, no? Ito, tanong ko sa iyo, Aya. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, 17, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. Kita mo na, hindi inihayag ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino daw ang naghayag? Ang Ama sa langit. Ano sinasabi? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yung Pedro ba na yun? Yung Pedro ba na yun ang pinagtayuan ng iglesia at ang nagtayo si Sino muna Kristo? nagsasalita dyan? Yung Ama nga ang nagsasalita sa pamamagitan ni Kristo. Ano ba yung tanong mo? Ang tanong ko dyan, si Kristo ba ang nagtayo ng iglesia o ang Ama? Yun. Sige, Aya, sagot doon. Okay. Siyempre, si Kristo ang nagtayo ng iglesia sa pamamagitan ni Kristo kasi hindi ang Diyos kasi ang Diyos nasa langit eh. So, kausap ng Diyos kasi ang Diyos kasi diyan nakikipag-usap kay Kristo, 'di ba? So, kaya sa pamamagitan ni Kristo itinayo niya yung iglesia. 'Yun ang sagot ko. Okay, time na. Sige, para 2 minuto para magkonklusyon. Ito kasi patungkol to sa kaharian ng Diyos eh, no? Ang sinasabi kasi nito ni Aya, ang tao daw, si Kristo, para sa kanya, umiral lang sa panahon ng isinilang siya ni Maria. Hindi nila matanggap na si Kristo ay umiiral na, wala pa ang sanlibutan. Ang linaw na sinasabi dito, may kasama ang Diyos. Ayaw nila tanggapin si Kristo yon. So, sino gusto niyong kasama ng Diyos doon? Si Satanas? Diba? Ano nga dyan, sinabi bang si Kristo? Aya, wag ka mag-interrupt, Aya. May oras yan. Mamaya, magtatanong ka. Nasasaktan ka naman eh. 4:12 ng Hebreo. Ang salita ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak na magkabilang talim. Kita mo na, Aya, nasasaktan yung espiritu mo. Bakit? Dahil ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan kagaya ng mga kasinungalingang aral na sinasabi nyo. Juan 8:44. Masasaktan to mga to. Sandali. Ito. 8:44. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa. At kalaban ng katotohanan. Kita mo na, kung sinungaling yung aral nyo, kalabang kayo ng tunay na Kristo. Bakit? At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Kita mo na.
kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngayon, kung sinungaling yung mga aral nyo, kanino ang inyong espiritu? Sa diablong buang ng sinungaling. Yan, natatak nyo yan. Diablong buang na sinungaling. Eh bakit? Sinungaling sa simula pa, mamamatay tao na siya eh. Hindi siya kumampi sa katotohanan sapagkat puno siya ng kasinungalingan. O, diba? Kaya ang aral na sinungaling sa diablo. Yun lang, Okay, salamat. time na. Okay. Aye. 5 tanong para kay Warrior. Pa-open ang mic, Ate Aye. Wala ko itatanong sa kanya. Unang tanong. Kasi ang masasabi ko lang sa kanya, lahat ng sinasabi niya, nagbabasa siya ng talata, tapos sinasabihan niya kaming diablo, ganyan. Paratang niya lang yan, pero wala naman siya ebidensya. Di ba? Na Ano yung tanong mo? Kasi kung talagang kayo yung Ate Aye, magtatanong ka. Ang tanong ko, ano ba ang religion nito si ROG? Yun ang tanong. Unang tanong daw, ano religion mo? Ang relihiyon ko ay sambay ng Ama sa Espiritu at katotohanan. Okay, pangalawang tanong, Ate Aye. Parang ngayon ko, nag-exist ba yan? Kasi parang ngayon ko lang narinig yan eh. Yun ang pangalawang tanong, nag-exist daw ba? Oo, nag-i-exist yan. Bakit? Sino ba nagtayo niya? Okay, sino nagtayo niya? Sino founder niya? Isa lang tanong. Yun muna Sino nagtayo nag-exist. niya? Nasaan ang church niyo? Sasagot ako. Pakiusap. Sagot. Ang pagsamba ko ay ang sambahin ng Ama sa Espiritu at katotohanan, hindi sa mga kapilya nyong naglalakihan na wala nang matirhan yung mga Pilipinong naghihira. Ang laki pa ng kapilya nyo, mga mapagpaimbabaw. Yun, yung sagot ko. Pangatlong tanong, Aya. Pangatlo. So, ibig mo sabihin wala kang church? Ganun ba yon? Meron akong church, kaya lang, ang church ko ay sa Diyos ang nagtayo, hindi si Kristo. Hindi, Dahil ibig si sabihin Kristo, wala kang pinupuntahan na church. Ibig sabihin wala kang pinupuntahan. Tapusin niyo muna yung sagot. Objection. Tapusin pa sa to. Sabi-sagot, Ate Aya, para maganda. Sige, sagutin ulit yung tanong mo, Ate Aya. meron akong church. Teka lang. Ojin, ulit yung tanong. Ang tanong ko kasi ganito. Ulit. Ano ko yung religion niya? Ngayon ang next tanong ko, meron ba kayong kapilya o simbahan na matatawag o church, ganon, o bahay na pinupuntahan para kayo magdaos ng pagsamba? Yun ang tanong ko. Yun ang tanong. Sige, pakisagot. Yun, iniba niya na yung tanong niya. Ang ibig sabihin kasi sa akin ng bahay dalanginan ay iba doon sa relihiyon. Sandali Ang ibig sabihin ng relihiyon, the way of worshiping you God. Worshiping. Yan tatak mo sa Ate Aya. Kaya nga nung sinagot kita, ang sagot ko yan, sambahin ng Ama sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang sinasamba ng iba ay Ama rin, kaya lang sinungaling. Kaya makinig ka ng maigi sa sasabihin ko sa iyo. Hindi ang bahay dalanginan ang pinapaging banal, kundi yung tumatahan doon sa bahay na iyon. 'Di ba? Kung ang bahay mo ay napakalinis, nakatira naman mga demonyo. O 'di ba? Ganun din 'yon. Mas maigi ng ang bahay mo ay kubo, ang nakatira naman ay tao. Kaysa naman sa bahay mong bato, ang nakatira naman ay kwago. Yun na, Alam mo tapos na. yung tanong ko, wala ka nasagot sa tanong ko kasi isa lang naman tinatanong ko. Objection. Lalagyan mo kasi ng Ate Aya, lalagyan mo ng categorical. Wala namang categorical, lagyan mo ng categorical. Yung pang-apat na tanong mo, lagyan mo ng Kasi categorical. ang tanong ko sa kanya, meron ba kayong church, simbahan? Meron ba o wala? Ganon. Ay, nasambahan. Meron o wala? Yun lang naman tanong ko. Ayun, sagot. Meron na wala. May church daw ba kayo na sambahan? Meron nga. Meron. Tsaka hindi niya pwedeng kontrolin yung sagot ko dahil di naman siya Diyos. Hindi Diba? ko sinabi ko kayo lang nagsasagot kayo. Panglimang tanong, last na tanong mo na yan. Next question. Last. Sino nagtayo niyang religion mo? Ayan, sino doon nagtayo? Kay Kristo, huwag mong banggitin si Kristo Sino nagtayo Sige, niya? ako ba? Si Tibuloy, si Soriano, Sino? Ang Ama nga ang nagtayo. Sabi dito, pabasahin ko sa iyo. Isaiah 30. Yun ang ibig sabihin. Hintay mo sumagot, Ate Aya. Wait, hindi kasi mali, malahaba tayo. Hayaan mo kung tama o mali yung sagot niya. Hayaan mo lang. Kasi hindi, kaya nga sinabi ko, Alam mo, kung para sa'yo, sagot yung Kristo Ibig sabihin, Ito sino na nga, yung tao? sasagutin kita. wag mong turuan ng dapat yung isagot. Tama yun. Huwag mo Wag mong turuan. Mamaya, meron ka, Ate Aya, 2 minuto para Dapat nag-teacher ka na lang kung ganon. Ito, Kaya sa gumugulo tayo kasi yung gusto niyong sagot, kung ano gusto niyong marinig.
Oo, tama, Kahit tama. naman sino, hindi tatanggapin yung mga pinag-uusapan niyo. Kahit ako, hindi ko tanggap yung mga pinagsasagot niyo. Sige. Oh. Sagot. Ulitin mo yung tanong. Last question. Ulitin mo yung tanong, mga Ate Aya. Last question. Sino yung nagtayo ng church mo? Halimbawa, ito magbibigay ako ng example. Halimbawa, ang nagtayo nung, hindi ko si Kristo kasi ang laging sinasabi ng lahat ng religion na nagtayo. Okay, kung okay naman yun, okay naman yun. Pero ang tanong ko yung yung church nyo, halimbawa, di ba, si Kibuloy, tinayo niya yung church, yung pinaka-building, yung pinaka-bahay, ganon, si Soriano, meron siyang ganon. Yung meron, sino yung pinaka-leader nyo, kako? Yun ang ibig sabihin. Oh. Sagot ako. Okay, sino yung pinaka-leader niyo, Kuya, Manahimik ka muna, Aya. Ang leader ko nasa nasa Colosas 1:18. Yun ang tunay na Kristo, na pangulo ng iglesia. Pangalawa, hindi si Kristo ang nagtayo ng iglesia, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 16, to biblical to, makinig ka maigi, Aya. 16 ng Mateo, versikulo 17 hanggang 19. Di ba? Sino ang naghayag nun kay Pedro? Si Jesus ba o yung Ama? Oh. Itinayo nga yung iglesia sa bato. Kristo yung bato doon, third person. Di ba? Si Pedro ang kausap, kanino itinayo yung iglesia? Di ba kay Kristo? O, ang sagot ko yan, ang Diyos ang nagtayo ng iglesia na kinaanibang ko. Hindi ng kokote ni Kibuloy, kokote ng kung sino mga bulaang propeta at pastor. Ayun. Okay, so ito last na Ate Aya, 2 minuto conclusion mo, tapos after nun si ROG naman 2 minuto rin. Huli rin yun last na conclusion, at susunod naman si Lord of Debate. At Okay. gusto niya rin Kasi yung mga discussion. Sige tanong- Ate Aya, 2 minutes. Yung mga tanong ko kasi sa kanya, parang hindi niya na gets, no? So, yung mga sinasagot niya wala doon sa tanong ko, hindi ko nakuha yung sagot. 'Di ba? So, kung ano-ano lang yung mga sinasagot niya. So, ngayon, kaya ko tinatanong yung mga ganon kasi kaya ko tinatanong kung anong religion niya, kung sino ba yung pinaka-leader nila, kasi doon ako magbabase sa mga sagot niya. Kaya lang hindi niya nasagot, 'di ba? So paano ko siya tatanungin? Kasi halimbawa, sinabi niyang si Kubuloy o si Soriano, doon ako magtatanong kasi. Kaya lang wala naman siya sinagot. Tapos sinasabi niya, meron daw silang church. Samantalang sabi niya kanina na yung hindi daw nananahan ang Diyos sa church, 'di ba? Sa kapilya ganyan. Pero inamin naman niya na may church sila. So ibig sabihin, inaamin mo na rin na hindi nananahan yung Diyos sa church nyo. Kasi yun ang stand mo, di ba? Tapos, ang ginagawa mo, dahil malalaki yung church namin, parang kasalanan pa namin kung malalaki ang church namin at wala kayong church. Hindi ganoon. Kung may malalaki kaming church, hindi na namin problema yon kung wala kayong church, di ba? Kaya wag mo sabihin na hindi nananahan ang Diyos sa mga malalaking church o mga building. Hindi ganon. Ang ibig lang sabihin nun, hindi kayo nakapagpagawa ng church nyo kasi inamin mo naman kanina na may church kayo. Kaya lang, maliit ka lang. Ay, problema nyo na yun. Pero wag mo sisihin na dahil malaki ang church namin, sasabihin mo hindi nananahan ng Diyos nun. Mali ka dyan. 'Di ba? Kaya hindi namin kasalanan kung malalaki ang church namin. Kayo may kasalanan dahil hindi kayo nakapagpatayo ng malalaking church. May pagkukulang sa mga aral nyo, 'di ba? So hindi kayo organisado, 'di ba? So sa tagal-tagal nyo na nagre-religion, sa tagal-tagal na panahon, mali na yung aral nyo, mali pa yung paraan kung paano ka itataguyod yung pagiging iglesia nyo, kung ano man yun, 'di ba? So, hindi kayo organisado, kaya hindi kayo kinasihan ng Diyos. Hindi kayo kinakasihan. Kasi kung kinakasihan kayo ng Diyos, dapat maayos kayo, tapos member, hindi kontra-kontra yung aral, o, diba? Tapos yung, basta Okay, ganon. time na Ate O, Aya. yun lang. Okay, sige ko naman ROG, last 2 minutes mo. Dudurugin ko na to, wala na, sako na sa akin to. Sabi sa unang Juan 4:1, ito sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang bawat espiritu, sapagkat marami na nasiparitong mga bulaang propeta sa sanlibutan. Sinusubok, Aya. Ngayon, kahit anong tatag ng iglesia mo, kahit nga yung iglesia ni Buddha ang yayaman Ngayon, kinukumpara mo yung sarili mong iglesia dyan. Ang yayaman nga naman tama ba yung aral niya? Tama bang luhuran mo si Buddha? Tama bang lumuhod ka sa taong manalo mo? Tama bang luhuran mo ang kung sino-sinong tao?
Ha? Taliwas ka sa aral ni Apostol Pablo sa Roma 1:25. Ito sinasabi. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang. Makinig ka. Sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Naglilingkod ka ba sa tao o sa Diyos? Bakit ka lumuluhod sa tao? O, di ba? Ang linaw. Pinalitan ninyo ng kasinungalingan ang Diyos. Na lumalang. Kita mo na, kabaluktutan ng aral nyo. O, ngayon, sa paghuhukom, ano ang hatol sa inyo ni Kristo? 21:8 ng pahayag. Ito, antayin nyo itong paghuhukom na to. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil oh, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mahalay, oh, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya good luck. Yan, salamat po.